Okay, so magandang araw sa mga ka-shih natin. So bago po tayo mag-start, gusto ko lang i-update kayo tungkol dun kay Balakubak. Si Balakubak po, nahanapan na po natin ng fur mom. At silang mag-asawa, willing talaga na mag-alaga at nakita ko talagang pet lover sila. At saka tingin ko mabibigyan ng panahon si Balakubak at mukhang magiging okay na siya doon sa bago niyang tirahan. Thank you pala kay Ma'am April. So doon po sa mga nag-chat sa akin at yung iba nag-alangan kasi bago natin ipina-adapt si Balakubak, nanghingi kasi ako doon sa mga mag-a-adapt ng pampa-check up doon kay Balakubak kasi maraming mga um, nagsasabi na gusto nilang mag-adapt. Madali lang kasing sabihin na, oy, gusto ko yung aso i-adapt ko, mahal namin, alagaan namin. Pero yung kagustuhan talaga, verbal lang. So, gusto kong makita kung willing talaga yung iba na alagaan. Sabi ko, mag-send sila ng, humingi ako ng 1,000 para sa Bravecto. Tapos yung 1,000, kung ano yung mga treatment na gagawin kay Balakubak, kung ano mang injection, vitamins, kung ano may sabon, kung ano yung kailangan niya. So, bali 2,000 na tumingi tayo ng transport, panggas. Inihatid natin sa kanila. Kasi ganun din naman, kung kukunin nila dito sa atin, pabiyahe din naman sila, maabala pa sila. So, ayun. Yung yung ka-shih tzu naman natin, nag-send. At agad naman natin, kinabukasan, dinala natin sa vet. At ayun, after natin dinala sa vet, dinala natin kay ma'am. So, doon natapos. Kaya yung iba naman na ang gusto nila, yung transport lang yung babayaran nila. Hindi naman kasi binibenta si Balakubak, pinapa-adapt po natin. So, pasensya na po doon sa mga hindi ko in-entertain. Kasi yun nga, sabi ko, kailangan ko ng assurance na talagang maalagaan nila. Si Ma'am April, hindi na nagdalawang isip. Nung kwento niya nga sa akin, nung nakita niya, willing talaga siya na kunin si Balakubak. So, yun ang mga hinahanap natin, yung talagang gusto. So, ayun. At ito pa pala, shoutout kay Ma'am Shelo Muhares. Ma'am, pasensya na po, medyo na-delay po yung ating biyahe. Kasi, yun nga, walang ventilation. Doon pala sa nagpapadala sa amin, yung mga Davao, Cebu, medyo walang problema. Agad-agad ay i-deliver namin dyan sa inyo. May mga ilang specific na lugar dito sa atin sa Pilipinas na minsan nade-delay kasi nga yung eroplano na available sa araw ng biyahe, walang ventilation. So, doon sa hindi pa alam ng ilan, yung Shih Tzu kasi, ban kasi dito sa atin sa Pilipinas, dito sa kapag eroplano ang biyahe, ban po sila, medyo lahat ng pango. Kasama dyan yung chow. Alam ko chow-chow, kasama pa yung chow-chow sa ban French Bulldog, American Bulldog, Pekingese, mga pango, ban sila. Meron naman kaming taga-biyahe at sila na ibabiyahe po nila besides to Mindanao ang mga ganong breed. So nagagawa nila ng paraan. Kaya dun sa mga gustong magbabiyahe ng kanilang mga Shih Tzu at nahihirapan silang kumuha ng book o kasi ban nga naman, kontakin nyo lang kami sa aming kahit dito na lang sa Sapporo PH, yan, pwede nyo kaming message dyan, so usap po tayo. So medyo parang 2 linggo na atang delay yung biyahe ng tuta ni Ma'am Shelo Muhares, yan. So nag-usap naman kami at alam ko naman na siyempre, kapag bumili ka ng puppy, excited ka. At siyempre, kapag matagal, nakakadismaya. Nakausap natin si Ma'am Shelo. Yun naman, napag-usapan namin na antayin na lang niya hanggang sa maibok natin yung tuta. So, ayun. Thank you po ng marami, Ma'am Shelo. At pasensya na po doon sa aberya na meron po tayo. So, ayun. Ngayon, pag-uusapan natin mga ka-Shih Tzu yung mga problema ng mga ka-Shih Tzu natin. At marami sa mga ka-Shih Tzu natin ngayon yung umiiyak online
na ano ba yan, yung mga namamakyaw, grabe naman, binibili ng 2,500, 3,500 na yung isa. Kasi yung isa sa mga kilala ko, 4 yung puppy, imbis na binibenta niya ng 20,000 apat. So, binili sa kanya ng 10,000 apat. So, pakyawan. So, ang ginagawa ng mga namamakyaw, mas binibenta nila sa mas malaking halaga. Halimbawa, kung nabili nila ng 2,500 o 3,500 yung isa, binibenta nila yan ng 8,500. So, itong mga namamakyaw na ito, sila yung nagtsatsaga magbenta. Or minsan, ang ginagawa nila, fast break. Merong mga store na naghahanap sila ng mga pambenta nila doon sa pet shop nila. Mayroong mga namamakyaw para sa kanila. Halimbawa, nabili ko yung 10,000, yung 4 na Shih Tzu, halimbawa, ipapasa ko yan doon sa store na pagbebenta ko, ibebenta ko ng 20,000. So, 5,000 isa. Yung store, dahil nasa pet shop na yan, halimbawa, nasa mall, nasa Bukawi, or Cartimarian, yung isang puppy, halimbawa, nakita mo doon na ibebenta na nila ng 10,000 isa yan. So, nakuha ni buy and sell o namamakyaw ng 10,000 yung 4. Tapos ibenta niya yung 4 doon sa store ng 20,000 yung 4. Yung store, ibebenta nila ng 10,000 isa. Nakita niyo yung pasa-pasa. So, kawawa talaga yung mga nagbi-breed na yan at ang kumikita lang yung mga namamakyaw. So, dahil naman, bakit na no choice sila na ibenta yung kanilang mga aso sa mas mura o sa pakyawan, una-una, nung nag-breed sila, hindi sila ready. Yung pag-breed nila, hindi nila na paghandaan ng mabuti. Breed lang ng breed. Ang pag-breed kasi parang timing yan eh. Sabi ko sa inyo, hindi yung breed ka lang ng breed, paanak ka ng paanak, tuwing hit, paanak ka lang ng paanak. Hindi ganun yun eh. Unang-una, kasama doon yung, excuse me, yung pag-upgrade ng mga aso ninyo. Dati, ang lakas ng choco liver. Nakwento ko na yan eh. Pag binenta mo ng 10,000, ang choco liver, excuse me, sold ka agad yan pag 10,000 mo binenta isa. Ngayon, maraming tao nun nag-isip na mag-breed. Mag-breed tayo ng Shih Tzu, choco liver hanapin natin kasi ang base ng bentahan. Noong time kasi na konti pa lang ang choco liver. Konti pa lang yung nagpo-produce ng mga solid color nun. Hanggang sa nagkaroon ng dark color. Ngayon, dumami na yan. Ang dami ng mga choco liver, pangkaraniwan nila sa mata ng tao. Hindi imposible na mag-maintain pa rin yung ganong presyo. Ngayon, ang iba nag-upgrade. Kaya tayo nga, bago tayo nag-lavender, nag-blue, 1 taon ang pagitan, pinagandaan natin. So, kapag mayroong mga kulay na mga papatok sa mga susunod na taon, bibigyan ko kayo ng tips. Yan. Bibigyan ko kayo ng ideya kung ano yung mga yun. Kaya, antabayanan nyo dito sa YouTube channel natin. Ngayon, paano ba maiwasan na yan na hindi kayo masama doon sa mga ka-Shih Tzu natin na nalulugi? Maraming nagreklamo, nalulugi na sila. Ang gawin po ninyo, nabanggit ko doon sa dating video natin na kung yung aso ninyo is, halimbawa, pet quality yan, or ang tawag na iba is budget meal, ipa-stud nyo sa good quality. Pag-invest kayo kung hindi nyo kayang bumili ng good quality. Tapos, o di kaya naman, kung nangihinayang kayo sa stud, pwede kayo kumuha ng mga male na carrier ng blue line or lavender line. Pwede nyong ipares doon sa mga aso ninyo. At least, yung mga anak man, ganun man, pag nagkanak, katulad ng dati, ganun man ang itsura, pero at least carrier sila ng color para kung sakaling gusto magpalabas nung buyer ninyo ng lavender, pwede yung mga puppy ninyo. Diba? So, kailangan nyo mag-upgrade. Ngayon, nangyayari yan kasi na-overstock na yung mga ibang breeder. Meron akong kilala, alam nyo kung ilang piraso yung kanyang female na ang tawag natin mga pet quality pero ginagamit nila pang breed.
Siguro mga ang uling update niya sa akin ata 12 peraso pero ngayon nasa 16 peraso na. Ang dami nun. Para sa 16, sobrang dami nun. Ang limang peraso nga lang na inahin, ang dami na nun. 16, ang dami nun. Kaya na nangyari nun, kapag nag-hit kasi yung isang inahin o yung isang Shih Tzu, alos nagsasabay-sabay yan nagkakahawa-hawa. Maraming nag-hit, marami siyang paanak. Tapos nung nagbenta siya, magkano lang benta niya? 5,000, 6,000 ang benta niya. Minsan kapag pakyawan niya na binibenta, yun na nga, 3,500 isa. So no choice siya, luging-lugi siya sa panahon, pagod, syempre doon sa gastos niya. Ilang tuta, nung nakaraan, ilang tuta yung mga 32 peraso ata na tuta yung na-produce niya. So isipin niyo, 32 na tuta. 32 times 500, ilan ba? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50. Kasi kaya ako naman binibilang kasi sabihin natin bakuna is 500. Isa, 32 na tuta yun. Mahina ako sa mate. Ang laki. Kung kahit sabihin natin isang turok lang bawat tuta, ang laki ng magagastos mo. 'Di ba? Pagkain pa, panahon. Ang dami nun. Kaya nga sabi ko doon sa mga ka-Shih Tzu natin, kung kaya ninyo mag-upgrade, kasi ang pag-usapan natin ngayon yung yung quantity sa quality. So, bakit hindi kayo mag-invest ng good quality? Sabihin natin, meron kayong isang good quality na female, good quality na male, yan ang ginagamit ninyo. Compare mo naman doon sa merong 5 inahin, tapos sabihin natin, merong 2 male, talo siya ng 2 piraso ng pares kumpara doon. Ang example ko niyan dati, albawa doon sa isang aso nag-anak ng, taasan natin yung presyo ng 4. Ito yung mga budget meal, 5,000 nila nabenta. So yung 4, 20,000 nila mabebenta. Babakunahan pa nila yung puppy na yon. So yung 20,000, hindi na 20,000 talagang kita nila doon. May bawas yun. Unlike naman doon sa mga good quality na sinasabi ko, sabihin natin ang benta na lang halimbawa nung isang puppy is 25,000 na lang or 20,000. Yan, 4. 100,000, 4 na piraso. Kung sa 25 o 80,000. Ang layo doon sa 20,000 at saka doon sa 80,000. Isang inahin lang yan na good quality. Kung yung 5 inahin na yon, inipon niya na lang yung pinambili niya na 5 inahin at ibinili niya ng isang good quality, di mas practical. Ang kagandahan pa nun, kung ikaw ay may good quality, hindi ka kasama doon sa mga umiiyak online o nagrereklamo online na bagsak ang presyo ng mga aso, ang hirap ng ibenta. Ang dami namin pakain, gastos. Hindi kayo makakasama doon kasi hindi naman kayang baratin ng mga namamakyaw na yan, yung mga good quality na yan. Dahil sa 1 o 2 aso na ang binibreed mo, inaalagaan mo, hindi ka napipressure, di ba? Hindi ka napipressure na, kailangan may benta ko na kagad to, kailangan 2 months pa lang, wala na to lahat. Iba napipressure na gano'n eh. Pero kung katulad, shoutout dun sa isang breeder, isa sa ka-Shih Tzu natin, nag-notify yung Shopee. Si Giancarlo. So, mahusay na breeder yan. Hindi nagbabagsak ng presyo. Bakit? Hindi naman siya, hindi naman yung mga aso niya, hindi naman katulad ng mga pet quality. Diba? Na kapag tumagal yan, lugi. Yung mga good quality, tumagal yan ng 3 months, 4 months yan, pabibenta niya rin yan. Kahit tumagal ng 4 months, hindi siya malulugi. Kasi good quality naman ang aso niya at good naman yung presyo. So, ang problema kasi, marami sa mga ka-Shih Tzu natin na, sir, wala pang budget eh. Doon lang muna ako sa kaya ng budget. Yun na nga ang sabi ko sa kanila, huwag mo na magmadali. Kung may budget kayo, tabi lang ng konti. Andito nga yung Equivel TV. Doon sa mga ka-Shih Tzu natin na nakinabang, alam niyo kung sino kayo. Kulang yung budget. Lapit kayo kay Equivel TV. Walang budget, mag-usap tayo. Kaso nga lang, yung iba, hindi direct to the point eh. Kaya hindi ko minsan maintindihan eh. At saka, sipin nyo, may lumapit ba naman sa akin naghanap ng good quality
front size. Ang budget for 5. Hindi kaya. Hindi kaya. Mapag-uusapan natin pero hindi mali yung napuntahan niya. Mali na puntahan niya. Masyadong talon-talo yun. Walang ganon. Inom mo na ang tubig. Masyadong malayo sa katotohanan. Kung ang budget mo for 5, mag-pet quality ka na lang. Marami kang makikita online. Hindi naman mahirap maghanap ng ganong presyo. So, pero kung gusto nyo, pang business, balang araw, kasi kung aso ko yung nabili ninyo, kapag nag-anak yan, tutulungan ko kayo online magbenta. Minsan nagpo-post, kasi aso ko naman talaga, sinasabi kong akin. Pero syempre, yung nag-breed nun, hindi na ako. Yung ginamit na tatay at nanay sa akin. So, hindi ako magsisinungaling sa kliyente ko na ito yung tatay, ito yung nanay. Di ba? Kasi iba naman, medyo mahirap kasi hindi ko kilala yung background nung aso nila. Medyo nahirapan ako na ipaliwanag sa kliyente yung history, ano yung magiging anak. Kasi hindi nga ako o hindi ko na subaybayan. Kaya ayun. So, kung kayo tatanungin mga ka-Shih Tzu, at dun sa mga nagkaka-interest na try ko kaya mag-breed, anong pipiliin nyo? Dun kayo sa good quality o dun sa quantity? Diba? Ngayon, lalo na kung ang space ninyo sa bahay, maliit lang, hindi nyo kailangan ng marami. 16 peraso. Nako, ang dami nun. Sa 3, medyo mahirap na nga alagaan eh. Kaya, grabe. Kung gagamitin lang nila ng maayos, kung maayos kung paano sila magdesisyon, di sila sana maapektuhan o mabibiktima ng mga bumibili ng mga pakyawan na yan. So, alam niyo yun, yung ibig ko sabihin. So, hindi ako magaling magpaliwanag sa mga ka-Shih Tzu natin. Pero concerned talaga ako doon sa mga ka-Shih Tzu natin na oo, yung pag-breed nila, pinagkakitaan nila, pero the same time talaga, pet lovers sila. Sana, ma-realize sila yung sinasabi ko. At may lumalapit na ang budget niya is 5,000. Tinatanong ko kung gusto kong malaman kung paano sila matulungan. Gusto nila paghanap ng... Kasi kung ang purpose talaga ng isa is pet lang at ang budget nila 5,000, tama na, pang pet quality naman ang budget nila. Hindi na sila mamimili ng male or female. Kasi pet nga lang naman ang gusto nila. Yung kasi yung anak ko, nagbe-breed yan ng pet quality na Shih Tzu. So, yung budget nila, binabagay ko doon, yung budget nila, binabagay ko doon sa aso. Kasi ang gusto nila, alam niyo yung mga presyo ng 35,000-40,000, ibaba ko yung presyo ng gano'n. Hindi ko kaya yun. So, ibabagay ko lang yung presyo. So, minsan nagagalit sila kasi parang, ang tingin nila, parang iniinsulto ko sila. Hindi, sorry kung gano'n yung naramdaman ng mga ibang ka-Shih Tzu natin na mga nag-i-inquire. Hindi yun wala akong ganong motibo. Sorry lang kung gano'n yung nararamdaman nila. Pero ang totoo lang, kung ano po yung itinanim, yun ang aanihin nyo. Siyempre, 5,000, pang 5,000 din ang ibibigay ko. Actually nga, pang 8,000 yun eh. Yung ganong presyo, ayaw nila. Kaya kung kayo sa mga ka-Shih Tzu natin na nagbebenta online, hanapin niyo yung right buyer. Huwag na kayo makipagtalo doon sa mga false buyer. Kumbaga, minsan makipagkwentuhan na yan, ubusin yung panahon nyo. Ang kadalasan sa mga buyer, kapag ka-interesado doon sa aso ninyo, tatawag yan. After tumawag yan, magda-down payment yan. More on kapag nag-usan yung isang aso,
more on close deal na yan ang pinag-uusapan. Hindi yung palayo, palayo ng palayo, lalapit, lalayo. So malalaman niyo yung kliyente kung sure yung kliyente ninyo, palapit na palapit, pa-close deal yan. At habang nag-uusap kayo, maganda rin alamin niyo kung sila mismo ang bibili. Di ba? Kasi minsan ang labas niyan, itatanong ko muna sa asawa ko, sino ba nakaranas niyan? Marami tayong mga ka-shih na yun ang na-experience. Kaya doon sa mga ka-shih natin na para gumanda po ang pag-breed ninyo, upgrade po kayo. Huwag kayong makontento doon sa binibreed nyo ngayon. Upgrade. Quality versus quantity. So, ewan ko kung meron ba kayong naintindihan dito sa mga pinagsasabi ko. Sana nga lang meron akong naihatid na bagong ideya doon sa mga ka-shih tzu natin. At doon pala sa mga nag-avail ng buy and sell ng at kalimutan ko yung sasabihin ko. Yung installment. So, oy, congrats po pala. Pero pa ako natirang dalawa na pang-installment. Dalawa lang yung... ilan? Dalawa. Dalawa na lang. Mag-message po kayo sa akin. Nung huli, merong... Grabe, alam nila yung bahay ko dito, kakalipat ko lang. May pumunta dito sa bahay at may dalang cash. Kukuha sila ng installment. Nakakatuwa yung big bata. Alam mo, isipin nyo sa edad na 13 years old, gusto mag-breed. Ang binibili niya, male. Napag-usapan namin ni Mrs. Yung dala niya, may dala siyang pere. Ibigay na yung ibigay na yung female kasi gusto niya mag-breed. Nakakatuwa yung bata. Yun, binigay na lang namin sa kanila. Kung yung dala nilang pera. So, ayun. Madali kausap po yung yung Equal TV, madali tayong kausap sa mga ganyan. At hindi naman po kami talaga nagninegosyo yung pagbe-breed namin. O libangan po namin, o pinagkakitaan namin. Pero hindi ito trabaho na dito ka lang magpo-focus. May iba kaming trabaho. So, yun nga lang, malaking na itutulong nito sa amin. Kaya doon sa mga ka-shih tzu natin na gusto nyo dagdag kita, bakit hindi po kayo makipag teamwork ba tawag doon? Makipag-teamwork sa amin. May mga ilang kasi mga ka-shih tzu nakipag-teamwork sa amin na yung mga binibreed nila ay galing sa amin, tapos sa amin din sila nagpapa-stud, tapos ang nagtatrabaho sa pagbenta ng mga puppy, hati kami. Hati kami sa pagbebenta. Sila nagbebenta ng kalate, yung kalate ako nagbebenta. Yan. May mga ganon akong mga partner. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano gawin yon. Kasi baka meron kayong mga pwedeng maging partner din sa ganitong bagay kasi yung pag-breed nakakapagod din. Nakaka-stress din. So, yun. Tingin ko yun ang pag-usapan natin sa susunod. So, ayan, mga ka-shih tzu, kung meron kayong tanong, hindi naintindihan, huwag mahiyang magtanong, mag-message lang po sa page. Samporo PH. Yan. So, ayun. Sige, thank you. Hanggang dito na lang.